Guys! Kumusta kayo? Nakita nyo tong bitbit ko. Ito ay yung water pot jug nila dito. Ito ay vintage pa. Matagal na ito guys. Ito pa kay ama. Tingnan nyo nilinis ko. Kasi kanina hindi ganito ang kanyang kulay. Copper talaga siya guys. Kinskis ko siya. Ginamit ko yung powder nila. Nakalimutan ko anong tawag. May ano sila dito guys. Yung ginagamit nila ni ama. Made in India yon na nabibili nila dito pag gusto nilang linisan yung mga gamit nila pang puja or pang dasal nila. So hindi ko alam anong pangalan yan guys. Sa atin I think meron din. Yung kaya niya guys, kahit katulad nito copper kasi talaga ang kulay niya no, original talaga siya. Kaya ama ito guys, kanina medyo yung kulay niya hindi ganyan. Ganito yung kulay niya. So nung nilinisan ko na, naging ganyan na siya. So ngayon, bakit ko ito nilinisan? Kasi yung filter namin, minsan kasi kailangan ko talaga siyang i-monitor. Kasi minsan yung may napasok na ano guys, na mga dumi-dumi. So minsan si Johan, gusto niya direct umiinom siya dyan. Ako naman kasi mahilig ako na pinapakuluan ko talaga. And medyo warm ang iniinom ko. So si Johan ayaw niya ng mga ganun guys na warm. Gusto niya malamig lagi. Ganun ang iniinom ni Johan. Direct ba siya? Ayaw niya ng warm. Si Deepak ganun din. Pareho sila. So kanina kasi naglinis kami ni Deepak dito ang aming filter. So ngayon, ang sabi ko kay Deepak, para safe, hindi yung laging nagdududa ako. Pakukuluan ko yung tubig. Pag lumamig, ilipat ko dito. Kaso lang, hindi ko talaga kinaya kasi sa loob parang nahirapan ako kasi sa tagal na hindi na ito ginagamit. Gawa nga na ito guys, ginagamit ito ni ama before nung nasa village sila. Kung sa atin pa nung unang panahon banga, 'di ba? So kaya ayon, ito nilinis ko siya dahil nga sabi ko ito yung lagayan ko, i-refill ko ito. And para ma-make sure ko na malinis kaysa sa bibili-bili pa ako ng mga filter-filter na isang klase kasi meron din naman kami yan. Kasi nga wala pa naman kaming filter before dito na ganyan. Although safe yan siya guys, kaso lang kailangan ko siya talagang linisan every like after mga 2 weeks, ganun. So minsan hindi ko siya nalilinisan. So parang pag nalilinisan ko siya, nakakita ako na parang may mga buhangin, yung ganun ba? Kung minsan mamalasin pa, may ipis pa, nakapasok. So na ano ko na parang hindi siya talaga safe kasi nakailang beses na. Pero so far naman kanina, nung nilinis namin yan, kasi nga yung isang pipe inayos, hindi pa. Okay naman kanina, pero may mga buhangin siya guys. So iba pa rin yung napapakuluan ko, yung tubig, at nailipat ko na siya dito. Kaya sabi ko nga, gusto kong gumawa dito ng space na parang sa tubig lang talaga namin para si Johan, magkaroon siya ng habit na alam niya kung saan siya kukuha ng tubig. Kaya ko nga nilipat na dito yung aking prinsesa o yung aking baby, ang yung rice cooker ko. And ito kasi, yung parang kung makikita nyo kung saan ito galing, ito yan dito, yan. Yan, kay ama yan, kasi si ama maliit siya. So pag nagluluto, hindi ni ama nakikita guys, yung niluluto niya. So kaya ano si ama na parang stool niya, dalawa niyan pag naguhugas. So ako wala namang problema. Okay lang naman sa atin yung ganitong lababo kasi tama lang sa ating height. So ngayon, bakit hindi ko na ito ginagamit? Kasi naa-aksidente po ako. Ilang beses po ako na-aksidente na parang confusing siya ba sa inaapakan ko. Like, for example, naglilinis ako minsan, tinatanggal ko yan, pati mga rag. So, yung step ko, nado-double step ako. Or di kaya, pag gusto kong magluto minsan, na nakalimutan ko na tinanggal ko, na ano ako guys, na parang nako-confuse ulit ako. Then, minsan, yung paa ko, imbis na ganito yung stool, hindi ba siya naabot doon? Parang basta guys, nagagasgas yung aking mga paa ilang beses na. So hindi ko naman siya kailangan at wala naman si ama. Nilinis ko siya at nilagyan ko siya ng rice cooker since hindi siya useful para sa akin and hindi siya nakakatulong dahil hindi ko naman siya kailangan. So ngayon, dyan ko siya nilagay kasi sabi ko, eto hindi rin namin nagagamit. So saksakan to eh. At saka okay siya. So kaya mas okay dito yung aking rice cooker. And since matubig siya minsan dahil nga dito naghuhugas ako, so ilagay ko siya para safe, 'di ba? And okay talaga siya, ganyan. Oh. Kaya ayun, pero alam nyo ba guys, yung copper before, yung boss ko na Indian, sinasabihan niya ako. Kasi close kami. Sabi niya sa akin, Mila, bumili ka ng copper na baso, sabi niya sa akin. I-overnight mo yung tubig, then early morning, yan ang iinumin mo kasi good for the heart yon. Yun ang sabi niya sa akin. So ayun guys, yung lagayan nila ng tubig dito, like sa mga village talaga, or sa iba man hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila ganito guys. Oh.
copper. Mahal din ito bilhin mo. Pero ito vintage, ito luma na kasi ito eh. Ngayon kasi parang iba na yung style. Tapos parang hindi ka pa makakasigurado kung totoo ba. Ito guys, kahit kiniskis ko na siya kanina, oh, copper talaga siya. Kahit yung mga puwet niya guys, kiskisin mo. Yung kulay talaga copper kasi hindi yan si ama talaga guys bibili kung hindi yan talaga tunay. Talagang bubusiin niya yan. Ito naalala ko pa nung nasa village sila and hanggang sa umuwi kami dito kasi nga syempre nung nakalipat na sa Kathmandu, ganito pa rin yung lagay ng tubig nila ama at umiinom din ako. Noon nga guys, bakit mayroon pa sila kahit nasa Kathmandu sila kasi wala pa silang linya ng tubig dito. Malayo pa ang kinukuhanan nila ni ama at ni buwa ng tubig. Lalakarin pa nila kasi nung time wala pang tubig sila dito eh. So, kaya ito nagagamit ni ama. Maganda ito guys, promise. Super wala naman kami naging problema or ano. Yun nga lang, syempre matagal siyang hindi nagamit. So, hindi naman pwede na basta lang gamitin. Kailangan malinisan siya ng maayos. So, kanina tumigil lang ako kasi parang ang tagal ko na siyang kinikis-kis-kis-kis. Hindi pa ako naabot dito. Or ganun, pero matibay siya guys. Kaya ayun, sabi ko kay Deepak, magkano ba ito? Parang ang kati dito banda ko guys. Oh, kasi kinakamot-kamot ko yung dito. So, ayun guys, nan ko na lang. Hindi kaya maghahanap ako kasi meron sa online. Pero nasa 9,000 siya rupees. Mahal na masyado. So, medyo mga bagong style yun eh. Mga bagong design na parang gumawa na sila ng gripo-gripo. So, ito okay lang. Kung bibili man kami ng bago, okay lang din siguro. At prefer ko pa ito kaysa sa may gripo-gripo. Kasi parang hindi advisable yung gripo-gripo, mahirap baka mamaya may dumi-dumi na naman, mahirap linisan, 'di ba? So ito na lang. Yun guys, monsoon na pala sa amin and ilang araw na talaga na maulan dito, which is maganda. Grabe guys, biglang naghangin ng malakas oh. Sobra. Malakas. Oh? Malakas-takas ng hangin, grabe. Ganito yan dito guys. Parang hindi mo alam minsan saan nang gagaling yung hangin ganito kalakas. So, aalis kasi kami na Deepak guys. Dito lang naman sa bibilhan ko kasi bala kong gumawa ng tinapay. Tinapay at bibili ako ng sponge, yung panghugas. Kasi nga, manipis na yung ginagamit natin. So, hindi ko na kayo isasama. Mabilis lang talaga kami dahil mag-birthday siya. And ayun, balikan ko kayo guys ha. Guys, next time! 5 o'clock na dito. Ay, mag-5 na. 4:30 pa lang. Gumawa ako ulit ng tinapay. Ayan. So, hanap ako pala ng aking reading glass na nandito pala sa ulo ko. And syempre guys, tinikman na natin yung bigay ni Ate Japan. Nag-add lang ako ng mga gulay. Ito yung bihon. Bihon ba tawag dito? O, ayan. So, ngayon pa lang ako kakain at meron pa akong pinaka-last na batch doon. O, diba? Nakagawa ako. Cheese naman itong ginawa ko for today, guys. Ayan. Ayan, may kwento pala ako sa inyo habang nakain ako. Natatawa ako kay Ama kasi kagabi, akala ko kung ano yung sasabihin niya na patungkol doon sa iniinom kong barley daw, ganun-ganun. So, nag-worry siya kasi ang akala niya, yun ay dito ko sa Nepal binili. Na yung katulad nung sa vlog ko, yung ano guys, kanti na binili sa bote, akala niya yun, bumili din ako. Kaya nag-worry siya. Wala talaga siya tiwala dito sa nang pangagawa sa Nepal. Kaya sinabihan niya, kung wag kang uminom yan kasi hindi maganda yan sa kidney, bla 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 ng ganito. Pero in-explain ko sa kanya na hindi yun sa Nepal, sabi ko sa Japan galing yun. Nung narinig niya sa Japan, parang right away nag-change agad yung mind ni Ama. Kasi parang believe talaga siya. No? Basta Japan galing, mga ganyan, Amerika, believe talaga yan si Ama. Philippines, yan, mga sabon type ni Ama sa atin. So ayun, sinabihan niya lang ako kagabi kasi akala niya dito ko binili yun at nag-action pa siya na Mila kasi pag ginagawa nila yan, kinakamay lang nila, mga ganun. Which is, parang ma-appreciate ko si Ama kasi ganun yung concern niya. So tikman natin to guys, no? Although natikman ko na ito nung last. Siyempre masarap. Gumawa ako ng tinapay. Si Yuhan, nire-request sa akin last tamad lang akong gumawa. Tanggalin ko ilay natin. So, tikman natin guys. So, si Deepak, after namin galing doon, malis na rin siya agad kasi andyan si Yubin Bay. Maliit lang yung cheese na nilalagay ko dito. Kasi parang pag marami or malaking size, parang hindi siya maganda. Lagay natin. Pinoy talaga, no?
Up.